ang itong idea ng community pantry. So paano mo ulit siya naisip, especially nagkaroon nga meron tayong oil crisis? Opo. Ayun po, thank you Miss Nina and Sir Migs. Ayun po, araw-araw din po kasi ako nagko-commute sa work ko, wala akong sasakyan. Tapos, napag-uusapan namin lagi sa office na tumataas yung presyo ng gas. Tapos maski yung mga ka-work ko na may sasakyan, apektado rin sila. Tapos alam niyo po yun, tuwing magko-commute ako, nakikita ko nag-aangkas kasi ako araw-araw, hindi siya sponsored. Pero yung nakikita ko, hindi tumataas yung binabayaran ko. Tapos pagka nagta-taxi kami, alam mo yun, lumang-luma na yung taxi. Tapos hindi naman tumataas yung pamasahe. Ano parang heartbreaking. Tapos makikita mo sa balita yung mga reaction ng mga drivers, tricycle drivers, taxi drivers na konti na lang yung nauuwi nila sa pamilya nila. Tapos bukod pa po doon, sa community pantry, meron kaming group chat. Madami actually community pantry organizers na mismong jeepney drivers na kasama natin. So naririnig natin yung mga sentiments nila. Tapos yung community pantry naman ay culture of giving, culture of, yun yung sanang binibuild namin, culture of giving, culture of extending, kung ano yung kaya nating ibigay, kaya natin i-share sa kapwa natin. Tsaka So, culture of honesty din, di ba, Patreng? oo, culture Oo. of honesty, ganon. So, ngayon, syempre, ano ba yung mga usual na mga pangangailangan? Ngayon na may crisis, syempre, essential, basic needs. Ano yung mga usual na dinadrop off sa mga community pantries? Mm. Ano po sa community pantry or maski anong efforts, laging pagkain yung kayang i-share. Bigas, ganyan, lunch, para hindi na sila gagastos ng tanghalian, mauwi na nila sa family nila. So, yun yung mga usual, bigas, itlog, tinapay, ganyan, gulay, na pwedeng pangluto sa dinner, ganun. So, yun po yung mga usually na natatanggap namin. Tsaka 'di ba Patreng, well ang idea talaga nito was nung COVID a few years ago. But ngayon, Opo. to be relevant about the situation, para sa sino talaga yung hardly hit ng dahil sa oil crisis? Mm. Para po sa'min, siyempre yung, first yung mga jeepney drivers, sila talaga yung, parang nasa front line, yung mga tricycle drivers. Tapos, siyempre yung mga magsasaka, mangingisda, bakit? Kasi hindi na nata-travel yung mga goods nila, yung mga naka-harvest nila. Yung mga mangingisda naman, pagpalaot nila, ang ginagamit din nila gas, ganyan. So, konti na lang yung paglaot. Tapos nakikita rin natin news sa Cordillera or sa iba pang mga farming communities na nabubulok yung mga gulay kasi wala nang biyahe, ganyan. Tapos minsan yung sisi pa sa farmers na bakit tinatapon, i-donate na lang sa mga tao. Actually, yung pag-harvest pa lang, pag-load pa lang sa truck, gastos na, abonado na yung farmers. So parang talaga nakakatakot din na baka maubusan tayo ng pagkain. Tapos yung mga drivers naman, pumapasada pero hindi naman masyadong pumikita. So sila po talaga yung parang frontline na apektado dito. And right now, Patreng, yung community pantry ay nasaan at ano-ano yung mga nakikita nating mga donations at wala namang kasi 'di ba ano lang 'yan nilalagay mo lang diyan tas parang may honesty policy ka. Nakukuha ka lang kung anong kailangan mo at yung gusto mag-donate, mag-donate lang doon. Opo. Yung community pantry po namin ay sa Maginhawa, yung pinakamalapit. So, yun po in-encourage ko rin yung mga tao na mag-drop off doon, ganyan. Tapos yung last week po na nagbaba po ako ng mga goods, napansin ko yung mga drivers talaga, since sila rin naman yung unang volunteer ng community pantry 5 years ago, ano po sila, may system sila nagpapapila, sila katulong ko magbuhat, ganyan. Alam niyo po, pinapara pa nila yung ibang mga drivers kasi nakakuha na sila. So, hawak nila yung mga repolyo nun, inaabot nila dun sa iba pang mga drivers. So, ganun po yung system. Tapos, pwedeng makipag-usap sa kanila, makipag-coordinate sa kanila. Yung binibuild naman din po natin, yung pakikipag-usap dun sa mga drivers natin. Tapos iba-ibang scenario. Yung iba po nagluluto, yung iba may schedule lang, ganyan. Tapos meron po madami ng community pantries. Meron sa Baguio, meron sa Davao, meron sa iba't ibang cities, meron sa Mindoro, ganun po yung depende po sa lugar kung ano po yung sistema po nila.
Oo. Pero in your case, nakikita mo na palagi bang, kumbaga, nare-replenish naman yung stocks or yung supply dyan sa community pantry? And paano ba yung ganyan? Maglalagay ka lang ng, kumbaga, isang cart or bangketa or what table? Or kailangan magpaalam ka rin sa iyong, kumbaga, barangay at ipagpaalam mo sa iyong community? Opo. Actually po, thankful ako na yung Quezon City, yung barangay din namin ay very supportive sa community pantry. Sila po yung katulong ko dati. And may isa rin pong nag-work sa barangay na tricycle drivers din siya pagkatas ng duty niya. So tumutulong po siya. So sa amin po wala namang problema sa ganito. Sa ibang lugar po siguro coordination, pwedeng katulong nila magbubuhat, ganyan. So ngayon mas accepting yung mga tao sa community pantry. So yun po yung mas okay. Diyan ba? Na Baginhawa? scenario. Sa may KNL? Cruz Naligas? Diyan ba banda? Sa Maginhawa po, yung Maginhawa. dati pa rin yung pong pwesto. Tapos yung sa replenish, madalas nauubos, madalas wala siyang laman. And akala nga nung iba sarado, pero yun yung point makakuha yung mga tao. Tapos tungkol naman dun sa iniisip ng mga tao, sustainability. Actually, yung para po sa akin, pag pinag-uusapan yun, ang role ng pantry ay malagyan ng mga extra ng mga tao. Pero walang pressure siya kasi kung ano yung kakayahan ng bawat isa, sineselebrate natin. Hindi tayo maniningala, uy, ubos na, kailangan punuin. Hindi po, parang i-celebrate natin kung ano yung kakayahan ng community. Kung wala, okay lang. Kung meron, okay lang din. Tapos Patreng, limited lang ba siya sa food? Pwede rin ba kuwari mga essentials? Ay, mga pambili ng mga Baka may damit, damit dyan. sabon, shampoo. Alam niyo, okay po sa akin yung para po sa amin okay yung mga shampoo, condiments, kung ano mga kailangan. Yung sa damit naman po, para sa akin, i-direct po natin sa mga, kunyari if ever may mga nasunugan. Tapos isa pa pong nakita kong good na option para po pag-donate ng damit. Laging natatanong din kasi sa akin. Yung Kalinga Center po sa Yuma, Manila. So pwede po tayo magdala ng mga unit doon para po sa mga homeless naman po. Yun. So, lalo na ngayon, yung mga masyadong maraming kagamitan sa bahay or napaglumaan na or napaglakihan na, ay pwede rin nating i-donate dyan po sabi nyo sa may Tayuman. Apo. Anong pangalan po uli? Kalinga Kalinga. Center po. Okay. Sa Tayuman. Ayan. I'm Opo, sure. kay Father Flavie po. Sorry, hindi Kay ko lang Father po Flavie. Opo, kay Father Oo. Flavie. I'm sure madali ang i-search online. Oo. So, Opo. makipag-communicate lang po tayo sa kanila. But going back to your community pantry, meron kang interview na talaga namang naka-antig rin sa akin, na binabasa ko. Ngayon, recently lang to Sabi mo din dito sa iyong interview, yung goal mo dito sa community pantry na to was never really to provide for everyone. Hindi kailangang mabigyan ng lahat, sabi mo. The true goal, ang totoong goal mo raw dito ay ma-normalize yung kindness. The true goal is to normalize kindness. Ayan. Can you say more about this? Kasi napakaganda nitong sinabi mo na to Patreng. Ayun po, yung yung idea kasi minsan sa akin or sa community pantry parang sobrang bait niya or sobrang sama niya naman kasi may bad siya na intention. Ako po, ang belief ko sa mga tao, haluan siya ng good and bad. Ako rin po, haluan ako ng good and bad. May mga times sa pantry, masungit ako pagka overwhelmed na ako. Tapos, sa pantry po, ang na-realize ko is kailangan talaga natin i-delay yung judgment, intindihin yung sitwasyon ng mga tao. Tapos, pati yung laging issue pa rin yung kumuha ng madaming itlog last time. Alam mo nyo po, parang hindi natin alam yung sitwasyon ni ate. Hindi natin alam kung bakit ano yung nagtulak sa kanya nun. Pwede tayong maging curious. Isa pong kwento na nabanggit ko sa Senate nitong nakaraan lang. May 2 bata sa community pantry pumila ng pandemic. Tapos, sanay na po kami mag-pantry noon, 4 days na po, ganyan. Tapos po, alam nyo, nagalit ako or nagsungit ako na, bakit kayo nakapila? Bawal lumabas yung bata, bawal lumabas yung senior, ganyan, matatanda lang yung pwedeng pumila. Tapos nasa harap po sila ng pila. Tapos medyo pinapagalitan ko sila,
yung nasa likod ng mga nakapila, ay pinauna po namin sila. Sila po yung mauna, priority po sila. Tapos sabi ko, bakit kayo nasa labas? Ganyan. Sabi nung dalawang bata, yung nanay po namin kakapanganak lang. Tapos yung tatay po namin nagtatrabaho, kami lang po yung pwedeng kumuha ng food. So alam niyo po yun, may mga scenario talaga na maja-judge niyo yung sitwasyon, maja-judge mo yung mga tao, pero hindi natin alam kung ano yung pangangailangan nila. So sa pantry po, ganun parang lalawakan talaga natin yung pag-iisip natin, yung puso natin. Minsan hindi natin magets, pero wala tayo sa sitwasyon nila para i-judge sila. So yun po, parang laging may kindness sa lahat ng tao. Yung pantry, venue siya, safe space siya para ilabas natin. Or kung ano mang community effort po yan. Mhm. Yun po yung in-encourage natin para sa lahat. Okay. Okay, nako, Patricia, maraming salamat sa iyong oras and once again for inspiring all of us na nakikinig at nanonood sa iyo ngayon. Yan po si Patreng, ayan, Ana Patricia Non. Siya po ang nag-umpisa ng Community Pantry Organizer sa Pilipinas simula pa nung pandemic na ni-replicate na rin po sa iba't ibang parte ng bansa. So maraming salamat sa iyo, Patreng. Thanks, Thank you. Patreng. Thank you po. Mabuhay ka Thank you. and thank you for your service. Thank you, Patreng.